Kasi mantakin mo, maniniwala ka, yung jet ski aabot dun sa island na pinag-aawayan natin. Te, ano yun? Ano yun? Abogado ka, te. Ano nangyari? Hindi ka man lang mag-research? Ano to? Tapos igagamitin mo ngayon yan as your pangunang panlaban sa mga Duterte. Yan ang panguna mong laban eh. Halatang vlogger ka. Vlogger ka ng mga tanso. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. Walang naniniwala. Anyway. Ikaw lang yun. At saka yung mga katulad mo. Hindi lang ang naniwala dun. We will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news. Lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya. At maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ikaw, wala ka bang researcher na magsasabi sa'yo ng totoong nangyari dyan sa BSP? Bakit kanyo natanong ko kung wala siyang researcher? Mamaya, itatanong mismo nung media magtatanong sa kanya, tingnan mo, nga. Hindi makasagot. Nagmamagaling ka dyan, wala ka namang palang alam. Tingnan mo antayin nyo. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time. The selling of gold is to pump up the economy. Okay, let's go to economy. Yan. Papakita ko lang sa iyo ate. Ito. Diyan tayo muna. Pakita lang natin, sandali kasi masyadong malaki ka. Paliitin natin. Ayan. Ayan yung sinasabi mong economy. Di ba? Why to pump up the economy? Ayan. Philippine posted above target GDP growth of 7.6 in 2022. Yan yung katutong-tong lang. Ayan. Tingnan mo na mabuti. Noong 2023, from 7.6, bumaba ng 5.6. Okay? In 2024, bumaba ng 5.6 pa rin. Hindi, sabihin, from 7.6 ng 2022, nandun pa rin siya sa mababa. Sa madaling salita, sabi nga sa GMA News Online, PH miss economic growth target for second straight year. Now, you're saying that the selling of gold is to pump up the economy. Why it didn't happen? Sige, sagot ka. Magkaalaman tayo. Kung may alam ka talaga, sinasabi mo ngayon na i-pump up yung economy. Diba? Yan ang sinasabi mo. Bakit hindi nangyari? Bakit hindi nangyari? Remember, kasi may diskarte ho dyan. Ang gold is like a stocks. Okay? May panahon na nagbebenta, may panahon na tayo ay nagkikip. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magbenta. Merong diskarte yan. Okay? Ituloy natin para sa kaalaman ng lahat. Ayan Diyan pa lang, yung palusot niya na economy daw, sablay na kagad. Sabi ko nga sa'yo, madam, do your research, okay? Do your research. Hindi ka lalagpas sa mga Duterte vloggers. Ang galing po yan sa isang vlogger yung mga clippings na yan. Ito, tuloy. Of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Alam namin yan. Hindi yun ang sinasabi. Ikaw naman, hina ng kukote mo. Alam namin trabaho ng BSP na magbenta ng gold. That's not the question. Okay? Ang question dito, why? Sa lahat ng nagbenta ng gold, tayo ang pinakamalaki sa maling panahon. Papatunayan natin yan, pero ituloy mo muna yung kakadaldal mo dyan. Okay. Now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now. Sige, dyan tayo sa sinasabi mong gold. Ayan, ipapakita ko naman sa iyo. Yung mismong sinabi ng kapatid na may punto nga siya dito. Ayan, pakita natin. Ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta.
Nakikita niyo yung graph sa taas? Yan po sa kaliwa. Yung kulay medyo green. Ewan ko kung anong kulay yan. Medyo color blind ako eh. Yung nasa kaliwa na yan, nandito sa picture ni above niya, si Claire. Nakita niyo yan? Wala ang Pilipinas dyan na nagkikip. Napakarami ang hindi. Ayan, central banks that bought. Ibig sabihin, hindi nagbenta. Okay? Ito yung mga bansa na bumili. Ayan, malinaw yan eh. Sandali, hindi ko nakikita ng bahagya. Labas natin dito. Wait, automatic ko desay. Ha? Ayan po, ayan. Okay? So, ayan po yung gold. Ang sabi dyan, sa kaliwa, central banks that bought the most gold in 2024. Anong bansa yon bumili ng gold noong 2024? Kita nyo? Nasa kaliwa? Ang dami. Ang dami ho nagbumili. Ibig sabihin, sa pagka ikaw bumili, kinikip mo yung gold. Sinasabi kasi nitong babaeng to, kaya nagbenta ang BSP, it is because mataas daw ang presyo. Tama, mali? Mataas ang presyo, mukhang pagpapakinggan mo, mukhang totoo. Tama nga naman, pag mataas ang presyo, ibenta mo para malaki ang kita natin. Ang tanong, bakit ang daming bansa ang bumili ng gold noong time na sinasabi mong mataas ang gold? Tama si Amy Marcos dito. Bakit? Tingnan mo sa kanan. Tingnan nyo sa kanan. Sa kanan, central banks that sold the most gold in 2024. Sinong central bank na bansa ang nagbenta ng madami? Same time to ha. Dito sa kaliwa, yung bumili. Bakit ang daming bansa ang mas lalong bumili? Bakit nung sa bentahan na, yung nag-release ng gold, Pilipinas lang ang pinakamarami? Naintindihan mo? Ibig sabihin, ang diskarte dapat, sabi nga ni Amy Marcos, pag nag-reserve ka, nag-iipon ka, hindi ka nagbebenta. Okay? So many countries are in fact in a mad rush to acquire gold. Here we are unloading our own gold. May punto doon. Habang yung ibang bansa daw, nagra-rush sila mag-acquire ng maraming gold. Kasi nga, tumataas yung gold. So gusto nila maraming gold sila. Anong ginawa ng Pilipinas? Nagbenta ng ginto. Yes, you are right. Tama ka sa sinasabi mong natural na trabaho yan ng BSP, pero mali ang diskarte nila. Ibinenta nila ng alanganin. Yan ang tanong dyan. Yan ang sinasabi ni Duterte. Bakit ibinenta ng alanganin? Habang yung ibang bansa, they are acquiring gold. Bumibili sila. Habang tayo, ibinebenta natin. Bakit? Tayo lang. Kita nyo, ang laki ng graph oh. Ang laki ng difference ng graph. Diba? Tayo lang ang nagbenta ng ganyang kalaki. Yung ibang bansa, nagtatago ng gold. Bakit? Yan ang hindi mo maipaliwanag. Kasi nga, madam, kung ikaw ay press secretary, mag-hire ka ng researcher mo para hindi ka nagmumukhang tanga. Gago! Yun ang totoo. Hindi ho, seryoso ito. Para ho hindi ka naman nagiging ganyan. Pinagtatawanan ka ngayon ng netizen kasi mali-mali yan sinasabi mo. Oo, maaari magaling kang abogado sa batas. Pero wag mong pasukin yung mga hindi mo alam. Yan ang totoo. Tuloy natin to sinasabi ni Madam para mas maunawaan natin kung bakit talagang kinuha to. Sabi ko sa inyo, hindi na kailangan ng qualification ngayon eh. Basta importante, sumipsip ka sa gobyerno to, tirahin mo Duterte, magkakapwesto ka. Nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating... Naks naman, parang akala mo, alam na alam mo, ikaw ang walang alam. Ikaw ang walang alam. Maling diskarte ang magbenta ng gold. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Sabi mo, ito the main purpose na sinasabi mo, kaya tayo nagbenta to pump up the economy. Tumaas ba ang GDP? Umangat ba tayo? Hindi. Where the fuck is that yung sinasabi mong tumaas ang ekonomiya? Sorry, I'm not hindi kita binumura. Kaya lang, asa expression yun. Asan yun? Asan po yung sinasabi mo umangat ang ekonomiya nung nagbenta tayo ng gold? Kasi yun ang sinabi mo, pump up the economy. Bumagsak tayo eh. Gets mo? Siguro naman, kuha mo na. Pangalawa,
Normal lang nagawain niya ng BSP ang magbenta ng gold. Oo nga, normal. Syempre sila ang in charge dyan. Ang tanong, tama ba yung panahon ng kanilang pagbebenta? Na naayon sa data, hindi sa kwento-kwento mo. Ayon sa data, mali ang magbenta ng madaming gold nun. Ulo. Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Ikaw, bago ka magbigay ng iyong mga salita, kasi supposedly you are the spokesperson of the president Bago ka magsalita ng ganyan, alam mo madam, mag-research ka. Kasi pinahihiya mo na nga yung presidente, mali-mali pa yan sinasabi mo, mas maganda siguro bumalik ka na lang sa pagbablog. Wala kayong alam Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. You are a lawyer. You are a lawyer. Pareho kayong lawyer, pero kung paano magkuha ng ebidensya. Ikaw din, alam mo rin kung paano kumuha na may ebidensya. May pinresinta kang ebidensya dyan? Wala. Kami, mga Duterte supporter, eto pinipresenta namin sa inyo ebidensya na yung sinasabi mong to pump up the economy, walang nangyari. Asan ang ebidensya mo? Nga. Tao tatanungin ka na media, asan ang data mo? Wala ka masasagot. Tingnan mo. Tingnan mo. No? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Ako, nagpresenta sa ebidensya, ikaw wala. May pinresenta kang ebidensya? May pinresenta kang data? Wala. Asan sinasabi yung ebidensya? Niloloko mo kami. Katutungtong mo lang, nagpapakalat ka na ng fake news kasi wala kang ebidensyang pinipresenta. Tama, mali. Ipakita niya. Kung, hindi mo nga pinapakita. Pag gusto mo pagpakita ng iba, pakita mo rin sa'yo. Asa na yung... Pakita mo sa'yo. Asa na? Si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Ayan. Si PBBM ang nag-utos at benta ng gold reserve. Bigla na siyang pumunta dyan. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely manage. Saan yan? Asan yung ebidensya mo? Ba't di ka nagpapakita? Puro ka chismis. Ako, may papakita ko sa'yo na merong touch ang government dyan. By the BSP. So, paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Okay. Saan daw? Ito na naman, bagong argumento mo. Susuplakin na naman natin yan. Wala ka na namang ebidensyang ipinakita. Ako, may ipapakita na naman ako sa ebidensya. Ayan. Okay? Ang linaw dyan. Sinasabi mo, PBBM has no hand in gold sales by BSP. Tanong, sino nag-appoint ng new BSP governor? Si Marcos lang naman. Okay? Si Marcos lang naman. So, sino nag-appoint? Si Marcos. Sino sa tingin mo susundin niya? Yun nag-appoint. Pangalawa, sa baba, Amy Marcos hits BSP decision to sell gold reserves. Senator Amy Marcos on Wednesday grilled the administration economic managers.